Gaya ng maraming bata, si Omar na 5 taong gulang ay mahilig maglaro, lumabas at pumunta sa eskwelahan. Ngunit si Omar ay isang bakwit. Sa nakaraang taon, 4 na beses nang lumipat si Evelyn at ang kanyang pamilya ng tirahan sa Maynila. Kabilang sila sa mahigit 150 Filipino-Palestinian na nirepatriate mula sa Gaza noong sumiklab ang digmaan noong nakaraang taon. Sa unang 6 na buwan, lubos silang umasa sa tulong mula sa gobyerno. Ngayon nagsusumikap silang maging mas malaya. Ang asawa ni Evelyn na si Abdullah, isang Palestinian, ay nananatiling walang trabaho at umaasa na makakuha ng work visa upang magkaroon ng matatag na kita. Ang kanyang anak na si Nadine ngayon ay isang biyuda matapos mamatay sa isang Israeli airstrike ang kanyang asawang si Mohammed sa Gaza. Wala man lang silang bangkay na mailibing. Sa Abu Dhabi ko yan pinanganak po sila. 20 taon silang nanirahan sa Gaza. Doon sa gitnang silangan lumaki ang kanilang mga anak. Hindi marangya ang buhay nila doon, ngunit maayos. May-ari si Evelyn ng isang maliit na tindahan, may bahay sila, at nakapag-aaral ang kanilang mga anak. Ngunit lahat ng ito'y nawala nang magsimula ang digmaan at bumagsak ang mga bomba sa Gaza. 1 week, 2 weeks, 3 days, pero ito na ang pinakamalala. Ito na talaga ang pinakamalala na akala namin titigil siya ng katulad ng dati na 1 week lang. Kaya ayaw pa rin namin lumikas. Hindi madaling buuin ang buhay nila dito sa Manila kung kaya't kahit 1 taon na ang nakalipas, simula nang nakatakas sila sa Gaza, matindi pa rin ang kanilang pangangailangan, lalo na pagdating sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Ngunit 2 buwan pa lang silang nakakalipat sa Maynila, isa pang trahedya ang gumulat sa pamilya ni Evelyn. Siguro sa pagod niya, sa stress niya, biglang humina na yung heart niya. Yun lang, yun na lang po ma'am, hindi namin na siya, hindi ko na. Noong Disyembre, namatay ang kanyang 21 taong gulang na anak na si Abdullah. Si Abdullah ay may Down syndrome. Naulila niya, hindi lang ang mga magulang at kapatid, kundi pati ang kanyang asawa at isang anak. Sabi ng mga doktor, maaaring namatay si Abdullah dahil nabulunan sa kanyang kinain. Ngunit bilang isang ina, alam ni Evelyn na namatay si Abdullah dahil sa labis na lungkot ng pagkalayo niya sa Gaza. Para sa Agenda, Jamela Alindogan, PNC.